Ang GDP at GNP may pagkakaiba yan in terms of pagsukat sapagkat sinusukat ng GDP yung kabuuang produksyon ng buong bansa. Like for example, yung produksyon ng mga manggagawa, yung produksyon ng mga industriya, yung kita ng ating mga industriya sa yung mga tinatawag nating sunshine industry like information technology, tourism, healthcare, manufacturing, service economy. Samantalang yung sa gross national product, kasama na doon yung productivity, hindi lamang sa loob ng bansa o hindi maging sa labas ng bansa. Kasama na dyan yung mga remittances ng mga OFWs, yung masiglang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa kanyang mga trading partners. Those GDP and GNP are the major economic indicators na nagpapakita ng kasiglahan o katamlayan ng isang bansa. Sir, tatanungin ko lang po kung ano po ba yung halaga nito sa normal na Pilipinas mga Pilipino? Alam mo, normal lang sinasabi, tinatanong ng karaniwang mamamayan na hindi naman nila makakain yung mga figures na yan. But somehow, kaya lang siguro nila sinasabi na hindi nila na-appreciate, hindi nila ramdam, o hindi nila nakikita sapagkat in the first place, baka hindi alam o kulang sa informasyon. O baka nagagamit na napapakinabangan na hindi lang nila alam. Pero, ano man ang mata mo ng GNP natin, like for example, ang ating target for 2013 dapat 7%. Pero ang nakuha natin ay 6.5 lang because of the yung mga sunod-sunod na mga trahedya like Zamboanga, the earthquake in Cebu and Bohol, and the Yolanda mega typhoon. But again, 6.5 is mataas pa din. That is second to China. And lagi sinasabi ng karaniwang mamamayan, paano mapapakinabangan ng karaniwang mamamayan yung GNP, yung mga numero na yan. Ganito lang yan sa madaling salita. Ang ating Pangulo, meron siyang Philippine Development Plan 2011-2016. Yung Philippine Development Plan na yan ay kanyang social contract hanggang 2016 na naglalayong maiparamdam sa karaniwang mamamayan ang mga biyaya ng kaunlaran, ng mga biyaya ng ekonomiya. Yan yung tinatawag nating inclusive growth. So kung nagsi 6.5, dapat inclusive yan. Ibig sabihin ng inclusive, may trickle down on job creation, may trickle down on opening of new investments, may trickle down on investing on major vital physical and human infrastructure. When we say investing on physical infrastructure, that is the skyways, roads, bridges, railways, irrigation, the human infrastructure naman is the schools, hospitals, and other basic services. So, yun ang makatotohanang pagpaparamdam ng mga biyaya ng isang masagana at isang malaking ekonomiya through the inclusive growth. Because if we achieve inclusive growth, nalalabanan natin yung kahirapan. Nakukuha natin yung target ng magandang ani ng palay, nakukuha natin yung target na walang Pilipino na mamamatay dahil hindi nahaharap ng doktor o hindi nakakapagpagamot sa mga ospital ng gobyerno. Walang Pilipino na mahina ang oportunidad sa disenteng trabaho. So, yun ang inclusive growth. Yung maramdaman ng karaniwang mamamayan ang mga biyaya ng kaunlaran. Paano ginagawa ng gobyerno? Kung 6.5 siya, ibig sabihin, may kakayahan ng pamahalaan ng mamumuhunan sa mga pangunahing infrastruktura. In fact, as we all know, ni-roll out na ng pamahalaan yung mga major infrastructure projects under the public-private partnership. Because in the public-private partnership, hindi lang naman private sector ang gumagastos. Gumagastos din dyan ang pamahalaan. Silang gumagastos sa mga right of way. Target din natin na matamo yung rice self-sufficiency
So that is another inclusive growth. And the best thing is, yung pagpaparamdam sa mga karaniwang mamamayan ng mga biyaya ng kaunlaran, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, the 4Ps. Alam niyo mga Meko, the Pantawid Pamilya Pilipino program is not just a dole out. Pag sinabing dole out, bigyan ka ng pera ngayon, araw-araw, dole out yon. But the Pantawid Pamilyang Pilipino program is conditional cash transfer. That is a synergy program on both healthcare and education. Pag sinabing synergy program on healthcare and education, isang programa, tumbok yung dalawang pangunahing pangangailangan. Kasi, ititigil ng gobyerno yung pagbibigay sa iyo ng 1,000 pesos and 1,200 pesos a month. Kung mabibigo ka na ipasok sa paaralan yung mga bata with 85% attendance. O kung mabibigo ka na regular na ipa-check up ang mga anak. At ikaw, kung halimbawa nabuntis ka, na kailangan meron kang buwan ng maternal check-up. Somehow, and to be realistic, that Pantawid Pamilyang Pilipino, aside from inclusive growth na maiparamdam ang mga biyaya ng kaunlaran, that Pantawid Pamilyang Pilipino program is a strategy in fulfill our commitment to the Millennium Development Goals. Paano? To improve maternal health, na kailangan mabawasan yung mga nanay na namamatay dahil sa pananganak, yung to reduce child mortality, yung pagkamatay ng bata sa murang edad, and also to combat high-risk diseases like HIV, AIDS, tigdas, dengue, whatsoever. So yun yung dapat na isang manifestasyon na kung 6.5 GNP, mas lalong may kakayahan ng gobyerno na mamuhunan sa taong bayan in order to achieve inclusive growth. Sige, Ano sir. pa? Okay, Yun na, okay na yan. Pre, wait lang, video pa rin. Kasi sama. Saka pre,